Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nalaman ni Lynette ang buong katotohanan na talagang si Dr. Carlos Benitez ay nagsisinungaling sa kanya, kung saan dito na niya napatunayan sa kanyang sarili na talagang hindi kanais-nais ang mga ginagawa ni Dr. Carlos Benitez, dahil sa talagang tinanong niya ito at talagang nagsinungaling ito sa kanya at hindi naman totoo ang lahat ng kanyang mga sinasabi, kung saan kinumpronta niya ito at talagang nalaman niya dito sa kay Dr. Carlos Benitez ang buong katotohanan na talagang nagsisinungaling siya tungkol dito kay Zoe. Dito na pinag-usapan ni Chang Susan at saka ni Annalyn at lahat na sila. Nakikinig dito si Lynette sa kanila, kung saan dito na sinabi ni Josa sa kay Chang Susan na talagang may connection itong dalawang si Dr. Carlos at saka si Zoe. Dito na sinabi ni Chang Susan kay Josa na tumahimik na kung saan binigyan niya ito ng isang salita na talagang pwede pa at posible daw silang mag-ama. Dito na ipinagtataka ni Lynette ang kanyang mga palaisipan tungkol dito kay Zoe, kung saan namumuuna ang kanyang mga hinala dito at talagang prosigido itong si Giselle na malaman ang buong katotohanan at talagang paparusahan niya dito sa loob ng selda itong si Moira dahil sa pagkakulong nito at talagang nahuli na siya nila ni Dr. RJ Tanyag. Dito na talagang kinausap ni Giselle at saka ni Chang Susan itong connection ni Chang Susan doon sa loob, kung saan nakilala niya dito si Madrid at saka si Lotus. Dito na ay napagkaalaman na si Lotus ang may-ari ng selda na kung saan ito ay talagang namamalakad doon sa loob at talagang napakatapang nitong babae. Dito na nga ay talagang hinarap niya itong si Madrid at talagang sinabi dito ni Moira at talagang lumaban dito si Moira dito sa isang siga ng selda, kung saan talagang hindi pa niya nakikita ang hari ng selda na si Lotus. Dito na ay talagang prosigido na at talagang masaksak dito si Moira dahil sa kanyang mga ugali na ipinapakita dito sa loob na at nagtapang-tapangan ito at hindi niya naman alam kung sino ang mga taong kaharap niya. Dito na nga kaya talagang mabubugbog sarado si Moira o talagang papahirapan siya dahil sa mga utos dito ni Giselle at talagang hindi na siya makakawala doon sa selda na iyon. Pakakaalaman natin ang mga susunod pa na episode ng Abot Kamay na Pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yan lamang po at maraming salamat.